Daghain ng not guilty plea ang 7 dayuhang kinasuhan ng illegal detention at human trafficking kaugnay sa pagkakabisto na umano'y scam hub sa Bamban, Tarlac. Nagpapatuloy naman ang pagbubukas ng mga vault sa sinalakay na Pogo Hub. May unang balita si Salima Refran. 16 na vaults pa ang pinagubuksan ng mga otoridad sa sinalakay na umano'y scam hub sa Bamban, Tarlac. Sa isang vault, nakuha ang isang pares ng pusas at isang retractable na baton o pamalo. Nakabibigla, no? Pero typical na talaga nakita tayo ng posas, pamalo sa mga pogo. So siguro sa mga pagkakataon na hindi nila namimit yung kanilang mga kotas, pinaprusahan sila. Yung mga biktima natin, yung Malaysian at saka yung Vietnamese ay nagsabing pinapalo talaga sila. Pinampusasan, paminsan-minsan binubugbog, binabatukan, verbal abuse. So, lahat na ng klase ng abuso meron dito. Nakita na rin ang mga hinahanap na seed phrases o yung mga passcode para sa mga digital at cryptocurrency wallets kung saan raw tinatago ng mga pogo ang kanilang pera. Naka-recover din ng 2.3 million pesos na cash na operational fund daw ng kumpanya, pati na mga cellphones, sari-saring flash drives at iba't ibang dokumento. Kabilang dito ang mga rehistro ng mga sasakyan at mga immigration at DOLE IDs. Sasailalim sa digital forensics ang gadgets habang sasalang sa verification ng iba't ibang ahensya ang mga ID ng mga dayuhan. Pero may 2 vault pa ang hindi mabubuksan dahil hindi sakop ng break-open order ng korte. Ito yung mga nakita sa umano'y scam farm sa gilid ng compound kung saan nakita rin ang daang-daang cellphone, gadgets, computers at SIM cards na ginagamit daw sa iba't ibang scam. Samantala, binasahan na ng sakdal ang 8 dayuhang kinasuhan ng illegal detention at human trafficking sa Capas Regional Trial Court. Not guilty ang inihain ng 5 Chinese at 2 Vietnamese na akusado, habang nagmosyon naman ang Malaysian General Manager na ibalik sa prosecutor ang kaso niya para dumaan sa preliminary investigation. Ibinasura naman ng piskalya ang mga reklamo sa Pinay na middle manager umano ng Pogo. Ang mangyayari niyan, magkakaroon na ng pre-trial tapos pupunta na sa trial. So, doon na lang magpepresenta ng ebidensya during the trial. Base pa lamang po sa testimonial evidence ng mga biktima, malakas na po. Pangalawa, magmula nung kami pumasok rito at nakuha namin yung mga ebidensyang nireturn namin doon sa warrant, mas lalo kaming naniniwala na mas marami pa kaming makakasuhan dito sa regular filing. Niraid ang compound noong Marso matapos ang mga sumbong ng illegal detention at pananakit sa ilang Pogo workers. Nagpapatuloy ang case build-up para sa mga ihahaing reklamo laban sa tunay na may-ari ng Zunyo One Technology at ang mga nagpapatakbo nito. Ito ang unang balita sa Salima Refran para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.